Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Nasa Roma na ang 133 cardinal electors na magiging bahagi ng papal conclave simula bukas para maghalal ng bagong Santo Papa. At live mula sa Vatican City, makakasama natin si Connie Sison. Partner? Yes, Rafi. Buongiorno. At ngayon ay alas 5 na ng madaling araw dito naman sa Vatican City, partner. Ano pang ginagawa paghahanda, partner? Yan mga cardinal para sa papal conclave bukas. Oo. Katulad ng nabanggit ko nga, alas 5 ng madaling araw dito ngayon at mamayang alas 9 ng umaga ay inaasahan naman na magkakaroon pa rin ng pinakahuli na general na congregation ng mga cardinal electors. At Rafi, ito na nga ang talagang sinasabing pinakahuli. Although, may mga nagsasabi na kung mag-request ang mga kardinal ng isa pang kongregasyon para sa kanilang pagpupulong ay flexible naman dito. So baka magkaroon pa ng 13th congregation sa bandang hapon. At sinasabi nga rin na partner na itong mga kongregasyon na ito ay napaka-importante para magkaroon ng pagkakataon ang mga kardinal na magkakilanlan. Dahil sabi nga, napakarami nila, di ba? Na mga kardinal mula sa iba't ibang mga bansa, 133 o 133 ang cardinal electors ngayon. At sinasabi na ito lamang ang mga panahon na ito, talagang tunay na magkakaroon sila ng pagkakataon to personally know each other. So, yan ang basihan kung bakit nagkakaroon ng ilang mga kongregasyon prior to the papal conclave na magsisimula bukas. Rafi? Bukod sa pagpapakilala ko rin ng mga cardinal, may iba bang pinag-uusapan sa mga pagpupulong na yan? Definitely. Alam mo, talagang maraming mga issues na kinakaharap ang ating mundo na kanilang pinag-uusapan dito sa General Congregation na ito. Dito, malalaman kasi ng bawat isa sa mga kardinal kung ano yung mga posisyon din ng bawat isa sa mga halimbawa na pag-usapan nila kahapon yung tungkol sa ethnicity o kaya yung migration. So napakaraming issues na pangdaigdig, mga problema na kinakaharap na kailangan nilang mapag-usapan at kailangan nilang marinig yung posisyon ng isa't isa. At napag-alaman din natin sa Holy See Press Director na si Matteo Bruni, ang sino mang kardinal daw na nais na magsalita sa harapan ng kongregasyon ay kailangan magpabook ng kanyang oras bago siya makapagsalita at binibigyan lamang ito ng 5 minuto para magbigay ng kanilang piece or stand on the certain issue. May mga matutunog na pangalan ng mga kardinal na posible raw humaliling Santo Papa o yung mga papabili. Alam ba ito ng mga kardinal dyan? At may komento ba sila? Actually, matipid syempre ang kanilang mga sagot. Pero may isang kardinal mula sa El Salvador, si Cardinal Gregorio Chavez. At sabi niya, at talagang may 5 matutunog na pangalan na pag-uusapan sa kanilang bawat pagpupulong. Pero, syempre tumanggi siya magbigay ng mga detalye kung saan galing yung mga kardinal na ito at kung ano yung pangalan mismo. Syempre ayaw nilang i-preempt yung magiging botohan. At sinasabi niya, very confident siya, na talagang magkakaroon na raw tayo ng panibagong Santo Papa pagsapit syempre ng linggong ito. So, yan partner ang inaabangan ng lahat. Talagang kailangan daw na marinig yan mismo, pagdating na mismo nung opisyal na makikita na natin yung puting usok mula sa chimney dito sa Sistine Chapel. Pero alam mo, matipid man yung ilang mga kardinal sa pagbibigay ng kanilang mga komento pag tinatanong ng media, ay napaka-generous naman nila. Mapagbigay sila pagdating doon sa mga hiling, ng mga nagpapabasbas sa kanila, lalo na pag lumalabas sila at nakikita ng mga tao dito sa may area ng St. Peter's Square at sa Edpaman, na maaaring naglilibot yung mga kardinal. So nakikita natin yan at talagang napakaganda na makita yung mga kardinal na nagsasama-sama. At ito, paparinig ko lamang sa inyo, papakita ko yung maikling pahayag ni El Salvador
Cardinal Gregorio Rosa Chavez ukol pa rin sa kanyang nabanggit kung ano yung tingin niyang mangyayari sa mga susunod na araw. I think next Friday you'll know who is new Pope. Maybe Friday in the afternoon, we'll know his name. Ayan na, sabi nga partner Rafi, sabi talagang baka sa Biyernes meron na tayong maririnig na bagong pangalan ng Santo Papa. At nagpaabot naman ng pasasalamat ang Comunicazione ai Giornalisti o yung communication to journalists, no? Na isang kardinal ang nagsabi nito pero tumanggi siya magpakilala. Anya, nakakatuwa daw na napakaraming mga journalists, no, mga mamamahayag ang nagko-cover nitong papal conclave, no. At sabi niya nga ito ay patunay na buhay talaga ang magandang balita. Sabay giit syempre na may mga kaakibat din naman yan na responsibilidad. Connie, nasa Santa Marta na ba yung mga kardinal na kabilang sa papal conclave? Kompleto na talaga sila roon sa kanilang ikangay apartment? Mamayang gabi o ngayong araw aabangan natin ang kanilang paglilipat doon sa Santa Marta, Casa Santa Marta. Ito yung itinilaga, kung matatandaan natin, ni St. Paul II na kumbaga tutuluyan ng lahat ng mga kardinal habang nagkakaroon ng conclave. So ayan talaga yung kanilang official na magiging tirahan habang sila nga ay nariritot na sa proseso ng pagkakaroon nitong butuhan para sa conclave. At napag-alaman natin na syempre, once na pumasok doon yung mga kardinal sa Casa Santa Marta, ay isusurrender nila ang kanilang lahat ng mga communication equipment. Ibig sabihin, bawal sila talaga na makipag-usap sa labas, pero may mga vow of secrecy pa sila na tinatawag. At nauna na rin, bago pa dun sa mga kardinal na magkaroon ng oath of secrecy, syempre, yung mga nagtatrabaho doon mismo sa loob ng Casa Santa Marta. Yan yung mga staff, yung mga tech people, So lahat ng yan talagang minimake sure na magiging maayos at walang makakalabas na anumang hindi dapat makalabas na mga impormasyon mula sa loob mismo ng Casa Santa Marta kung saan naroroon yung mga cardinal electors. At dagdag pa ng press briefing kahapon, isang kardinal daw ang nag-request na kung po pwede sana na mismong sa loob na lamang ng Casa Santa Marta siya magkakas ng kanyang boto. Ibig sabihin doon na siya mismo magboboto, magsusulat ng kanyang pangalan ng iboboto. Pero kung papayagan yan, dapat magkakaroon muna ng kumbaga parang pagpili ng 3 kardinal, parang magkakaroon ng pagpili, tapos pagkatapos noon ay papadala yung 3 kardinal na yon sa may Casa Santa Marta para personal na kukunin yung kanyang boto at sila mismo ang maglalagak noon sa Sistine Chapel, partner. Okay, so marami tayong abangan at confident yung kardinal na Friday meron ng bagong Santo Papa. Very telling yun. Maraming salamat sa iyo, Connie Sison. Tingnan natin. Abangan nga natin. Mainit-init na balita, sa ikatlong sunod na buwan, bumagal ang inflation o bilis ng pagmahal ng mga produkto at serbisyo sa bansa. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 1.4% ang naitalang inflation nitong Abril. Ito ang pinakamabagal na inflation rate mula noong November 2019. Sabi ng PSA, nakaambag sa pagbagal ng inflation ang mas mabilis na pagbaba ng presyo ng bigas, gayon din ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga gulay at isda tulad ng galunggong. Nakaambag din sa mas mabagal na inflation ang mas mabilis na pagbaba ng presyo ng gasolina at diesel. Ang inflation nitong Abril ay pasok sa projection ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 1.3 hanggang 2.1%. Re-responde sa sunog ang fire truck na yan sa Cebu City nang biglang sumulpot sa intersection sa Barangay San Nicolas ang 2 patawid na motorsiklo. Nakapreno ang isa pero nabangga ng truck ng bombero ang isa pang motorsiklo. Tumilapon ng rider at kanyang angkas. Sugatan sila. Ayon sa pulisya, aminado ang rider na hindi nakapagpreno kahit narinig ang sirena ng mga bombero. Sasagutin na raw ng lokal na pamahalaan ang kanilang pagpapagamot. Mahigit 20 bahay sa Las Piñas ang nasunog kanina. Ang ilang apektadong residente ninakawan pa raw. Ang mainit na balita hatid ni EJ Gomez.
Ginising ng nagngangalit na apoy ang mga residente ng Barangay Manuyo 1 sa Las Piñas kaninang pasado alas 4 ng madaling araw. Pahirapan para sa mga bumbero ang pag-apula sa apoy na umabot sa ikalawang alarma. Ibig sabihin, hindi bababa sa 8 fire trucks ang kailangang rumisponde. Hirapan ho tayo dun sa pag-aakyat lang dun sa area kasi napapaligiran siya ng medyo mataas na establishments. Compound kasi siya. So naglagay pa tayo ng mga ladder. And then yung isa pa is yung kuryente. Kasi hindi natin ma-access yung loob dahil may mga kuryente pa yung area. Ilan sa kanila sugatan sa paglikas mula sa sunog. Pero sa civilian po natin may na-identify tayong 3. Yung 2 ho kasi may tumalon kasi sa hagdanan. So sumabit sa mga bakal na nandun. Same din dun sa isa. And then yung isa sa mga yero. Marami siyang gasgas. May kinuha po ako yung requirements po at saka yung bag na pag-angat ko, pag-angat ko, nabagsakan po ako ng tela na may apoy. Kaya dali-dali po ako bumaba kasi nga sobrang init na dito sa gilid ko. Ayon sa barangay, mahigit 20 bahay sa isang compound ang apektado. Karamihan daw sa mga ito ay gawa sa light materials. Kanya-kanyang hakot naman ng mga gamit kabilang ang ilang appliances ang mga apektadong residente. Ilan sa kanila na nakawan pa umano. Nandun po ako sa ibang side ng kalye. Nakita ko parang familiar sa akin na gamit. So maraming salamat din po dun sa mga tumulong. Yun, medyo nawala lang po yung alahas po. Isa po ako sa mga tumulong po dun sa maglabas po ng mga gamit. Labas lang po kami ng labas. May iba na po pumasok na hindi po namin kilala. Dakong 7:33 ng umaga tuluyang naapula ang apoy. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng sunog. Gayon din ang halaga ng pinsalang dulot nito. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Anim na araw bagong eleksyon 2025, patuloy ang distribusyon ng COMELEC ng mga gagamiting balota. May ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Rafi, maaga pa nga kanina ay nagpunta na sa National Printing Office si COMELEC Chairman George Erwin Garcia para nga po makita yung pagdidistribute ng mga balota sa iba't ibang syudad dito sa Metro Manila. Nasa 7.5 million po na balota ang nakalaan sa Metro Manila at nauna na pong ibinyahe yung mga balota na nakalaan naman po sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Pinanghuli, Rafi, yung Metro Manila dahil nga malapit lamang naman ito sa National Printing Office. At sa araw na ito po ay dinadalhan ng balota ang Caloocan, Marikina, Pasig, Valenzuela, Quezon City, Malabon, Navotas at San Juan. Bukas naman po ang Muntinlupa, Pateros, Taguig, Manila, Makati, Pasay, Las Piñas, Mandaluyong at Parañaque. Inimbitahan ng COMELEC ang mga partido, yung mga kandidato o kaya ay mga interest groups daw na magpadala ng kanilang representatives kung gusto nilang makita ito mga balota na ipinamahagi na nga sa iba't ibang syudad sa Metro Manila at ito daw po ay matatagpuan sa Local Treasurer's Office. Pero dito po sa Quezon City, kung saan ako naririto ngayon, ay inilagay ito sa isang bagong gusali na gwardyado at nakakandado na nga ngayon at ito po ay nasa ilalim pa rin ng pangangasiwa ng City Treasurer. Katunayan siya po yung tumanggap ng mga balota kanina. At inaasahan, Rafi, na Sunday o kaya ay madaling araw daw po ng Lunes ay ipapamahagi na ito sa mga teacher o yung tinatawag na electoral board para nga po sa gagawin nating eleksyon sa Mayo 12. Ayon po sa COMELEC ay on track sila, on schedule at ang kanila daw pong mabibigat na gawain ay naisagawa na nila at sa ngayon ay isa po sa pinapaalala na lamang ng COMELEC sa publiko ay talagang pag-isipan yung kanilang mga iboboto at dapat sila daw ay bumoto sa araw na eleksyon dahil ika nga, Rafi, napakatindi ng paghihirap, paghahandang ginawa ng COMELEC para dito kaya umaasa sila na kung gaano karami yung nagparehistro sana daw malapit doon o talagang lahat yon ay boboto po sa Mayo 12. Yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa Quezon City, Rafi. Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang barangay tanod matapos siyang barilin sa loob ng barangay hall sa Urdaneta, Pangasinan.
Chris, ano daw ang rason dyan sa nangyaring balitang yan? Susan, isa raw itong insidente ng mistaken identity. Ayon sa mga nakasaksi, nagpapahinga lang ang 58 anyos na tanod matapos na mag-ikot sa barangay nang biglang pumasok sa barangay hall ang gunman at pinagbabaril siya. Agad tumakas ang namaril kasama ang isang motorcycle rider. Base sa paunang investigasyon ng pulisya, napagkamala ng gunman ang biktima na ang barangay kagawad na hinahanap niya noon. Tumanggi magbigay ng pahayag ang punong barangay kaugnay rito. Patuloy naman ang investigasyon. Nagka-landslide sa barangay Buhisan, Cebu City. Nangyari yan kasunod ng ilang oras na malakas na ulan. Isang bahay ang apektado ng pagguho. 3 magkakaanak ang nailigtas ng Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Agad silang isinugod sa ospital. Sabi ng Pag-asa, ang ulan sa Cebu City ay epekto ng low pressure area. Sa ngayon, hindi na nagpapaulan sa bansa ang nasabing LPA dahil patuloy ang paglayo nito. Huli ang namataan, 515 kilometers, kanluran ng Tanawan, Batangas. Easterlies ang nagdadala ngayon ng mainit at maalinsangang panahon sa bansa. Posibleng umabot sa danger level na 45 degrees Celsius ang heat index sa Etiaga, Isabela, 44 degrees Celsius naman sa Tugigaraw, Cagayan, Sanglipoy, Cavite at Daet, Camarines Norte. 43 degrees Celsius sa Pasay at Quezon City, Dagupan, Pangasinan at 8 pang lugar. 17 lugar naman sa bansa ang posibleng umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index ngayong araw. Ito na ang mabibilis na balita. Nasunog ang isang bahay na may 3 palapag sa barangay Batasan Hills sa Quezon City kaninang madaling araw. Ayon sa mga saksi, namata nilang may umuusok sa unang palapag kung saan naroon ang sari-sari store ng pamilyang naninirahan doon. Mabilis na kumalat ang apoy at kumalat sa iba pang palapag. Nasa 8 truck ng bumbero ang rumisponde sa lugar. Ligtas namang nakalabas ang pamilyang naninirahan doon pero wala silang naisalbang gamit. Halos mag-alas 5 na ng umaga nang ideklarang fire out. Inimbestigahan pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng apoy at kabuuang halaga ng pinsala. Nasunog din ang isang apartment unit sa San Nicolas District sa Maynila. Ayon sa BFP, nagsimula ang apoy bago mag-alas 3 ng madaling araw at napula makalipas ang mahigit 30 minuto. Walang ibang nadamay na unit at walang nasaktan sa insidente. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Huli kami yan sa Mandurriao District sa Iloilo City. Sinubukang pigilan pero nagpang-abot pa rin ang 2 lalaki sa loob ng isang bar sa barangay San Rafael. Sa ibang bahagi ng bar, may ilang pang lalaki na nagsuntukan din. Ayon sa pulisya, mahigit 10 ang sangkot sa gulo. At ang ugat umano, singilan ng utang. Tumakas sa mga lalaking sangkot sa rumble na hindi patukoy ang pagkakakilanlan. Nakatakda ipatawag ng pulisya ang mga may-ari ng bar kaugnay sa naging seguridad sa insidente. Sinubukan ng GMA Regional TV na kunan sila ng pahayag, ngunit walang gustong humarap sa kamera. Kabilang sa mga alamin sa investigasyon kaugnay sa disgrasya sa NAIA nitong linggo ay kung pasok ba sa standards ang steel bollard na dapat sanay pumigil sa umarangkadang SUV. 2 po ang namatay roon, kabilang ang isang batang babae. Narito po ang aking report. Mahal na mahal ko po yung anak ko. Sumaliha. Hindi akalain ni Danmark Masungsog na sa isang iglap, mawawala ang dahilan ng pagsusumikap niya sa ibang bansa. Hindi ko po matanggap ang nangyari. Kaya po nag-ibabasa para po sa kanilang dalawa. Tapos gano'n po ang mangyayari. Sa kuha ng CCTV, kita ang itim na SUV na nasa parking ng NAIA Terminal 1. Maya-maya, bigla itong umabante at inararo ang mga nasa entrance ng terminal. Kasama sa mga napuruhan ang 4 na taong gulang na anak ni Danmark na si Malia. Pasok po sa airport, mga 15 minutes. So 15 minutes lang po nawala sa paning ko. Biglang nangyari po doon. May kumalampag po. Katot ko po kasama ko doon eh. Sinasit ko po siya. Hindi na po siya nagre-reply. Doon na po ako natakot kaya po ako napatak. Tapos nung paglabas ko po, nakita ko po yung mga magulang ko, pati yung aking pamangkin. Pati yung aking asawa, nasa ambulansya. Yung pong anak ko, nahanap ko, wala. Hindi ko po makita. Pinagtanong ko po sa mga pulis, hindi na po nila alam. Kasi hindi pa na po nila na-check. Pero pagtingin ko po dun sa ilalim ng sasakyan, yun, hindi ko na po nakita. Ayon kay Danmark, balak sana niyang tapusin na lang ang 2 taon at pumirmi na sa Pilipinas para sa kanyang mag-ina. Sabi niya sa akin,
Daddy, ikaw na mag-aatid sa school lang sa akin. Kasi hindi ko pa yan hindi ko pa naihatid sa school yan kasi lagi ako nasa ibang bansa. Kaya gusto niya maranasan din yun. Maranasan yung daddy niya ihatid sa school. Kasi yung mga classmate niya, laging nandun ang daddy niya. Pero ngayon, wala na ang kanyang anak. Nasa ospital naman ng kanyang misis na hanggang ngayon daw ay hindi pa rin alam ang nangyari sa anak. Kasi mahina pa po siya baka po pag nalaman niya, baka po lalo siyang baka ako na po mangyari sa kanya. Nasugatan din sa insidente ang kanyang ina at isang pamangkin at nasa maayos ng kondisyon. Hiling ni Denmark ay hustisya. Sana po itulungan niyo ako na managot yung bumangga sa anak ko. Para talagutin niyo po ito. Tulungan niyo po ako. Sa ating pong gobyerno, tulungan niyo po ako na mapanagutan to. Sana po hindi po sa makapagpiyansa. Nagsadya rin sa burol ni Malia ang mga kinatawan ng DMW at OWA para magbigay ng tulong. Nakaburol na rin sa Hagonoy, Bulacan ang isa pang nasawi sa disgrasya na si Derek Faustino, 29 na taong gulang. Papunta raw sana noon sa Dubai si Derek para sa 6 na araw na business trip. Sa kanyang burol, hindi umalis sa tabi ng kabaong ang alaga niyang aso na si Blue. Noong buhay pa raw ang biktima ay lagi niya itong kasama hanggang sa pagtulog. Sinampahan na ng reklamong reckless imprudence resulting in 2 counts of homicide, multiple physical injuries and damage to property ang driver ng SUV. Yung public attorney's office po ang nag-assist sa kanya din. Hihintayin pa lang natin kung ano yung magiging result ng resolution ng Pasay Prosecutor's Office. Hindi na nagbigay ng bagong paliwanag ang driver na dinalo ng kanyang asawa. Paulit-ulit daw na sinasabi ng driver na hindi niya sinasadya ang nangyari. Patuloy ang investigasyon sa disgrasya at kasama sa sisiyasatin ay ang suot na tsinelas ng driver. Nakatsinelas yung driver Kahapon nung kinausap ko May rason bakit pinagbabawal na nakatsinelas Di ba? Pwedeng dumugas, pwedeng maipit, pwedeng ang... Di ba? Pero kapalit nun buhay Isa sa ilalim din sa masusing pagsusuri ang sasakyan ng suspect. Pati ang steel bollard na dapat sanay pumigil sa sasakyan na magdire-diretso sa entrada ng paliparan ay iimbestigahan. Ayon sa isang road safety expert, base sa mga video at litrato ay wala sa standard ang steel bollard. Substandard talaga. Kita ko tinuruan si Secretary Vince Dizon. Parang kinabit lang igan hindi siya yung bollard na... Hindi siya embedded. Dapat 300 mm ang pag-embed ng bollard na kayang titigil sa impact. Sa pinangyarihan ng disgrasya, naglagay na ng bagong bollard. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV, patay sa pamamarilang isang lalaki sa La Paz, Iloilo City. Saraan yung latest sa balitang yan. Susan, mismong kumpare niya ang kumitil sa buhay ng biktima dahil umano sa isang bintang. Base sa investigasyon, nasa loob ng kanyang bahay ang biktima na si Ricky Doronila na nooy umiinom ng alak. Ang kumpare niyang si Ronaldo Heruta na ang sospek sa krimen. Nasa inuman naman sa kabilang bahay. Maya-maya nagtalo raw ang magkumpare. Pinagbintangan daw kasi ng sospek ang biktima na naghagis umano ng bato sa bubong kung saan siya nakikipag-inuman. Sinubukan silang awati ng mga naroon pero hindi napigilan ang sospek hanggang sa barilin ang biktima. Tinutugis na ang sospek na tumakas matapos ang krimen. Balita naman dito sa Mindanao, nasa kustudiyan na ng pulisya ang isang gwardyang namaril sa Tagulwan, Misamis Oriental. Base sa investigasyon, nakita ng gwardyang sospek ang isang lalaki at isang kasama na nasa seaport sa loob ng pinagtatrabahuang steel company. Hindi malinaw kung bakit naroon ang dalawa. Binaril sila ng sospek sa hindi pa malamang dahilan. Tinamaan ang isa sa may kanang bahagi ng katawan na kanyang ikinasawi. Sumuko naman ang sospek kalaunan. Sinusubukan ng GMA Regional TV na makunan siya ng pahayag. Na-recover din ang shotgun na ginamit sa pamamaril. Sinampahan na ang sospek ng reklamong homicide. Happy Tuesday mga mare at pare! May bagong revenge drama series na dapat abangan sa Kapuso Network. Bibida sa Beauty Empire, sina Barbie Forteza, Miss Rufa Gutierrez, Kailin Alcantara at Miss Gloria Diaz. Kasama rin sa cast sina Sam Concepcion, Chue Bomin at Chai Fonasier.
pati si Sid Lucero at marami pang iba. Iikot ang kwento ng beauty empire sa mundo ng beauty industry. Collaboration ito ng GMA Network, View at Creation Studios. Kaya naman natanong si Barbie kung kumusta katrabaho si Kailin. Si Kylie, naka-eksena ko na siya, nagka-eksena na kaming dalawa, and ang masasabi ko lang, it's such a treat working with that woman. Sa cast reveal ng Beauty Empire, chinika ni Kailin sa inyong mare na isa si Barbie sa kanyang ina-admire na aktres. Like what I've said sa past interview ko, isa si Barbie sa tinitingala kong artista talaga sa henerasyon ko. So I'm excited to work with her and to learn from her. Pagsusulong ng clean, honest, accurate, meaningful at peaceful election at pakikilahok ng daan-daang election volunteers. Pag-uusapan natin yan kasama ang isa sa mga election 2025 partner ng GMA Network, ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. Makakausap natin si PPCRV Trustee Spokesperson, National Head for Media, Communications, Voter Education, Ana Divilla Singson. Magandang tanghali at salamat po sa pagpapaunlak ng panayam. Magandang tanghali rin ho sa inyo. Apo, kumusta po yung kahandaan ng PPCRV sa eleksyon na 2025? Ay go na ho kami. Sa buong bansa ay nagkakaroon na ng mga technical trainings para sa mga poll watchers. Kasi unang-una, nandun kami sa polls. Kaming una ninyo nakikita sa polls. So, tuloy na tuloy ho ang mga technical training para handang-handa ang aming mga poll watchers. We're expecting around 350,000 of those. Tapos kahapon, kaka-launch lang ho namin ang aming command center kung saan naman ho namin isasagawa ang aming unofficial parallel count. Dito po namin ino-audit yung integridad ng transmitted vote. Nagre-recruit pa ho kami dyan. Last 2022, we had almost 70,000 volunteers sa command center. So hoping kami na magkaroon rin ng ganun kadami this time. Opo. Base po sa datos, kabataan, yung karamihan sa mga botante ngayong 2025 elections, gaano po ka-importante na magiging ambag ng mga kabataan sa clean, honest, accurate, meaningful at peaceful elections? Sobrang importante ho because they're 1/3 of the vote. Labis po ho, almost 35% ho sila ng vote between 19 to 30 years old. Kaya naman ho namin pinagtutuunan ng pansin. Sobra ho ang pagpuntahan namin sa mga paaralan para magbigay ng voters education based on values, yung aming Tibok Pinoy program para sa values. Ang sabi namin sa kanila, palagi silang sinasabihan na sila ang gift of the future. Ang challenge ko sa kanila, ang isa pang word for gift is present. They are the present gift. Huwag nang maghintay ng future. They should be the gift today. Na kung tama silang bumoto na may panunuri at base sa mga values ng isang huwarang Pilipino, totally mapapalitan nila ang entire political landscape. Totally ho. Ang dami nila. Sa inyo pong pag-iikot, anong vibe na nakukuha nyo sa mga kabataan? Paano nyo ilalarawan yung mga kabataang botante ngayon pong midterm elections? Ay, sobrang nakakatuwa. They are very passionate. They are very involved. Napaka-engaged ho nila. At ang lakas ho ng sense of nationhood. Hindi ko na sasabi yung pangalan, sasabihin yung pangalan, no? But sa isang eskwela, bago magka-voters education at pagkatapos ng voters education, nagkaroon sila ng halalan para tignan kung magkakaiba. At may pagkakaiba. Tapos nakita ko yung resulta ng halalan. Ibang-iba ho ang profile ng mga binoboto nila sa mga lumalabas sa survey. Ibang-iba ho, nakakagulat. Parang ibang-iba ho. Nung tinanong ko, paano kayo nagdesisyon, ayon daw sa voters education na tinuro sa kanila, ang sabi nila ay nag-research sila sa social media kasi yung iba kong kandidato hindi nila kilala. So nagpursige sila mismo ang mananaliksik tungkol sa mga kandidato. Ibang-iba ho yung profile ng kanilang pinili. And they're very, napaka-curious ho. At saka ang isang tanong na nakakatuwa, in many schools, tinatanong sa akin, paano namin tuturuan yun mas nakakatanda para mas mapanuri silang bumoto? Very telling po. Napaka-importante yung binahagi niyong impormasyon na ibang-iba sa mga lumalabas sa survey, yung mga boto ng mga kabataan. Oo. Kasi di ba sinasabi natin nakaka-impluensya yung mga lumalabas sa survey. Pero sabi niyo mga kabataan na mismo ito, sila yung majority ng mga botante. So talagang, of course, i-take natin with the grain of salt, ika nga, itong mga lumalabas na mga survey. Anyway, ano mga survey issue po yung aasahan sa bagong bukas na PPCRV Command Center? Nabanggit nyo kanina, bukas na po ito.
Yes. Actually, nag-cut kami ng ribbon kahapon at we're already holding office there to prepare. Dalawa ho ang serbisyo na binibigay namin, na inaalay namin sa aming command center. Number 1 ho, kami ang isa sa 5 server na binigay ng kami ho ay isa sa 5 server na rineward ng COMELEC. Ibig sabihin, makakakuha kami ng transmission mula sa automated counting machine sa aming server. Diretso na ho. Wala na hong middleman. Mismo sa automated counting machine, mag-transmit ho sa server namin. So, makikita namin kaagad ang in real time, yung election results na national, local, at saka party list. Ipapakita ho namin yan sa aming command center in real time. Meron ho kami napakalaking screen, pinapakita ho namin doon. Tapos ilalagay rin namin sa aming website, ppcrv.org, ang real-time results ng audit. Yung pangalawang ginagawa ho namin sa aming command center ay ang pag-audit ng integridad ng transmitted. Ginagawa ho namin, pinaghahambing namin ang physical ER na print ng bawat automated counting machine bago mag-transmit. Pinapadala ho yon sa command center namin at pinapagkumpara yon, inihahambing sa transmitted na vote. Dapat ho magkapareha yon, dapat ho walang kaibahan. So early on talaga makikita kung merong pagkakaiba dahil real-time yun yung pagko-compare. Ano magiging mission naman po ng ating mga PPCR volunteers sa mismong araw ng eleksyon? Ay nako, marami ho silang gagawin. Silang pinakauna nandun because very early in the morning, bago nag-uumpisa pa, ay sumasama nila sila sa final testing and sealing. Nandun sila pag binubuksan ang ballot box, ang equipment, lahat. Nagprepara pa ho. Tapos, pagpasok ng polling center, kami una nyo nakikita sa Voters Assistance Desk. Kasi sa Voters Assistance Desk, doon namin tinutulungan ang mga voters kung hindi alam ang kanilang polling precinct, ang kanilang sequence number, kung may tanong sila sa proseso, hanggang sa pagtutulong sa mga PWD at senior citizens, lahat ho ginagampanan yun sa Voters Assistance Desk. Tapos mismong sa polling precinct pagpasok nyo ho, kami ho ang authorized na volunteer na pinakamalapit ho sa automated counting machine para talagang mamasid namin at matignan kung tama ba yung mga prosesong nasusunod. At kung hindi, nagcha-challenge ho kami. Okay, maraming salamat po sa inyong serbisyo at sa inyong mga volunteers. Ana De Villasingson ng PPCRV. Thank you so much. Nagkulay kahelo orange ang paligid ng Kirkuk, Iraq dahil yan sa makapal na alikabok o dust storm. Halos 100 ang naiulat na nakaranas ng hirap sa paghinga dahil dyan. Apektado rin ng dust storm ang ilang rehiyon sa Iraq. Naging pahirapan din ang biyahe ng mga motorista dahil halos nag-zero visibility sa kalsada. Mga kapuso, pwede na bisitahin ang website ng GMA Integrated News para sa latest na balita at impormasyon tungkol sa eleksyon 2025. I-search sa inyong web browser ang election2025.ph. Nariyan ang mga update mula sa COMELEC at impormasyon tungkol sa mga kandidato. Pwede rin balikan ang mga debate para mapag-aralan ang mga platapormang isinusulong ng mga kandidato. Meron ding iba't ibang gabay at paalala sa mga botante, pati ang latest sa bilangan ng boto at iba pang update sa mismong araw ng eleksyon sa May 12. Ito ang GMA Regional TV News. Ngayong papalapit ang eleksyon 2025, nagpakalat ng dagdag na tauhan ng Philippine Army at Philippine National Police sa Bangaldan, Pangasinan. 50 pulis ang inatasang magbantay sa mga voting precinct at sa mga gagamiting automated counting machines o ACM kapag naipadala na ang mga ito. Katuwang naman ang mga sundalo sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Bangaldan na nasa Yellow Category Area of Concern. Ayon sa COMELEC, Yellow Category ang isang lugar kapag may naitalang election-related incident sa nakalipas na 2 eleksyon o kaya ay may matinding away politika. Sa Davao City naman, naipadala na sa ilang voting centers ang mga gagamiting ACM para sa final testing and sealing ngayong araw. Ang mga ACM naman na gagamitin sa malalayong barangay, dinala muna sa sentro ng lungsod. Itutuloy ang delivery ng mga makina kapag tapos na ang final testing and sealing. Avisala Encantadix, hindi lang ang 2016 Sangres ang magbabalik sa Encantadia Chronicles Sangre.
Sige, Ate Aubrey, sa'yo ko na i-confirm. Yes, makikita niyo po ako dyan sa Sangre. Nag-taping ako, kasama ko yung mga dating Sangre, si Kylie, si Gabby. It's confirmed! Rama Ibrahim is back in the series. Kaya naman dapat abangan kung anong twist ang hatid niya sa series. 2016 nang gampanan ni Ruru ang role ni Ibarro at Ibrahim. Siya ang love interest ni Alena, played by Gabby Garcia, at ni Amihan, played by Kylie Padilla. At health update na rin kay Ruru. Almost fully recovered na raw siya sa tinamong hamstring injury habang nasa taping ng Lolong, Pangil ng Maynila. Mas nakakalakad na raw siya ngayon ng maayos at mas nakakakilos sa fight scenes. Asahan anya ang mas pinaigting na aksyon sa series. Ikinuwento ng nagreklamo laban kay Congressman Paulo Duterte na si Cristone John Patriacion sa GMA Integrated News ang pinag-ugatan ng mani pananakit at pagbabanta sa kanya ng kongresista. Natagalan daw siya maghain ng reklamo para kumalap ng ebidensya. Balitang hatid ni Emil Sumangil. Sa kuha ng CCTV na kumakalat sa social media, makikita ang isang lalaking naka-polo shirt na dinuduro ang isang lalaking nakasombrero. Ang lalaking nakapolo, itinaas pa ang kamay ng may hawak na kutsilyo. Eksklusibong nakausap ng GMA Integrated News ang lalaking nakasombrero sa video na si Cristone John Patriacion. Ayon sa kanya, si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang nasa video. Sinampahan niya ng mga reklamong physical injuries at grave threats. Sa kumakalat na video, ilang beses hinedbat si Sean. Sinuntok din ito sa tagiliran habang may hawak na kutsilyo ang nanununtok. Ang video isinumite ni Sean sa Department of Justice pero hindi raw siya ang nagpapakalat ng video sa social media. Nasa kustodiya ngayon ng PNP si Sean. Dami yung nag-ano sa akin sa Facebook. Gusto ko lang i-clear sa na yung video, hindi yun siya planted or AI. Aminadong bugaw si Sean na taga Davao City rin. February 22, kinontak daw siya ng isang regular na kliyente na kaibigan umano ni Congressman Duterte. Sabi niya, chat yun siya, boss. Sabi niya, Sean, dala ka ng babae. Yung mga okay, tapos hindi maarte kasi pupunta si boss. Gabi noong February 22, dinala daw niya ang 5 babae sa bahay ng kaibigan ni Duterte. Doon daw niya nakita ang kongresista. Lumipat sila, kasama ang mga babae sa isang bar pasado 1:00 ng madaling araw ng February 23. Sabi ni Sean, nag-iba ang timpla ni Duterte nang malamang hindi lahat ng kanyang mga kasama ay nabigyan ng babae. Mas nainis-an niya ang kongresista nang nagka-issue sa bayad. Dito raw siya kinumpronta ni Duterte. Ano man, Sean, pinapirahan mo ba ako? Yun, then, yun, paulit-ulit lang niya sinasabi yun. Isang saksak niya, naanuhan ko, yung tawag na yun, boss, yung nag-attempt na naman siya ng isa, then tumakbo na may CCTV sa taas. Kaya yun, pina-off niya. Kaya yung clip na yun, medyo short lang. Kasi putol na yung video pinakat niya. Natagalan daw si Sean na lumutang dahil kumakalap siya ng ebidensya at natiyempo lang na malapit na ang eleksyon. Ang kalaban ko kasi medyo mahirap kaya pinag-isipan ko talaga na mabuti. Wala nakikipag-usap sa'yo na kasuhan mo? Wala. Idadrop ko yung kaso mong child trafficking? Wala. Medyo na-trauma ba din, stress, nagalo-halo na talaga ba. Walang nagtutulak sa'yo? Wala naman po. Ikaw lang ito? Ako lang po to. Sinusubukan namin kunan ng pahayag si Congressman Duterte. Pero nauna na niyang sinabi nitong weekend na ino-authenticate pa ng kanyang mga abogado ang kumakalat na video. Emil Sumangil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sabi naman ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi naman itinanggi ni Congressman Paulo Duterte ang video. Bakit ibinibintang ito sa administrasyon? Mas mainam daw na sagutin na lang ni Congressman Duterte ang reklamong pananakit laban sa kanya. Sagot niya ng palasyo sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na paninira ng administrasyon ang naturang reklamo sa kanyang kapatid. Good vibes for today ang hatid ng isang golden retriever sa Albay. Ang aso nag-action star. Makaiwas lang sa lambing. Aba, bakit naman? Wow. Shadow kiss, Tita ni. Ay,
Kiss mo! Simbilis ng anino kumakailag sa halik ang asong si Shadow. Mukhang wala yata sa mood para sa affection ng kanyang tita ni. Hindi naman daw maarte o laway conscious ang Golden Retriever. Ang say ni fur mom, no to kisses ang alaga dahil walang pasalubong na chicken si tita. Ano naman pala eh. Kinabukasan, nag-promise ang fur tita na mag-uuwi na ng paboritong treat. Kaya itong si Shadow for the go ng mahalikan. Ang kulitan video, more than 600,000 na ang views. Ay naman pala talaga alam mo naman ang ano. Trending! Ay talaga namang ang mga pet. Pag meron kang treat sa kanila, ay talaga very sila. Pero ngayon lang ako nakakita na magtatampo pag walang treat. No? Usually hindi nila pinapansin matampuhin pala to si Shadow. Matampuhin Tingnan mo naman kung makaiwas naman. Makaiwas ganap. Nako, wagas. Ang pag-iwas. Dapat merong follow-up video. Pag nabigyan na ng treat, anong gagawin? Kung makapakis, talagang ayaw niya. Ayaw niya talaga. Sobra yung pagkakaiwas niya, di ba? Yung ganyan, aalis na lang. Hindi lang siya makawala sa pagkakayakap sa kanya, no? Pero tama kaya, sweet din kasi siya talaga. Yan na ba yung follow-up video? Ito na yung video, may chika na. Ayan, mabait naman. May chika na, kaya nagpakis na siya. Ang galing. Hintayin namin yung follow-up video niya, na. Samantala, mainit-init na balita, opisyal na pong idineklara ng Malacanang na holiday sa May 12, araw ng eleksyon. Inununsyo ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ngayong araw daw maglalabas ng proklamasyon ang Malacanang. Hiniling ito ng Commission on Elections para makaboto sa Lunes ang milyon-milyong botante. Mahigit 68 million registered voters ang inaasahang boboto sa Lunes. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Rafi Tima po. Sa ngalan po ni Connie Sison, ako po si Susan Enriquez. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.